Magandang gabi mga kabonyog, mga kakamping. Muli, ako ito yung ang inyong kaibigan, si Angel de la Guardia. Pero hindi ko pangalan yan, ha. Ito yun. Pag-usapan sa natin ngayon yung mga kabastusan ni Duterte sa Quadcom. Kasi ganito yun. Dapat walang ang Quadcom dapat sa 21 pa. Kaso nga lang sa tingin ni Panilot Duterte na dahil nga walang hearing sa walang Quadcom itong nakahapon, naglakas loob yung dalawa na atin sa Quadcom kahit wala naman. Ngayon, siyempre napasubo yung mga kongresista, pinagbigyan ng kayabangan ng dalawa. Kasi sabi nga ni Panilo, makita nilang lupit ni Duterte kapag ipahiya sa Quadcom. Ang nangyari ngayon sa Quadcom na yan, nasilo si Duterte sa sarili niyang bitag. Kung tuusin, diba, nakita nyo, di natin inaasahan na darating si Senator Trillanes at si Senator Leila de Lima. Nung si Abante pa nagtatanong, malambot pa yung usapin. Si Abante, hindi ko alam kung nag-a-adjust o may takot o respeto. Hindi na alam kasi siyempre, ang usapan kasi ng Quadcom tsaka ang sinabi ng Quadcom, kapag hindi lang bastusin ni Duterte yung Quadcom, hindi nila siyempre maging magalang din sila. Pero sa nakita natin naman, si Abante, kung tuusin nga, malambot pa ang mga tanong ni Abante kay Duterte. Ngayon, dumating na si Trillanes nang hindi inasahan, at si Senator de Lima, andun umandar na yung kababuyan, kadugyutan ni Duterte. Diba? Nakita nyo naman sa mga kumakalat na video, inambahan ni Duterte ng suntok si Senator de Lima. Sinigindahan pa ng si Senator Trillanes ay yung mga anomalya ni Duterte. Siyempre may mga, kung si Trillanes may mga hawak ng mga dokumento, nabusit niya si Duterte. Sabi ni Duterte, anong kapalit ng waiver kasi pirma ni Trillanes si Duterte waiver. Ayan, sabi ni Duterte, siyempre umandar ng kayabangan, ang kapalit daw sasampalin si Senator Trillanes sa harap ng publiko. Hinayaan lang si Senator Trillanes. Kasi alam naman natin hirap na makatayo, maglakad, mananampal pa. Di ba kita nyo naman kung gaano kabastos si Duterte? Siyempre, ang kabastusan na yun ni Duterte, purin-puri ng mga DDS, ng mga DD shit na yan, kasi matapang daw si Duterte kahit nag-iisa. Ito kasi ang mga DDS na ito, yung mga utak, mga lugaw na no? Yung mga hindi karapat dapat hangaan, hinahangaan mga DD shit. Ano bang katapangan sa ginawa ni Duterte? Yung yung kabastusan niya? Katapangan na ba yun? Ito prangkahan na tayo Marami yung kamag-anak, mga kakilala, mga hanggang ngayon sumasamba pa rin kay Duterte. Maawa naman kayo sa Pilipinas. Ngayon, kung hindi nyo alam kung ano sa Pilipinas, napakasobrang tanga nyo na kung hindi pa na alam itong mga nangyayari ngayon, no? Matuto na tayo. Wag na kayo mapadala sa papamuramura ni Duterte, mga kayabangan. Wala namang kwenta yan Hindi na kailangan ng bansa natin. Ang kailangan ng bansa natin, yung may pagmamahal sa bayan, may panindigan, at hindi korap, at higit sa lahat, tapat. Hindi naman sa makapinoy. Pero yung mga sinasabi ko, nakikita ko Pinoy lahat. Si Pinoy, pagbaba niya sa pisto, di ba kita nyo naman? Hinarap niyo yung pinatawag siya ng Kongreso, yung Senado. Hindi siya dalawang isip. O si Duterte, ano nakita natin, di ba, kabastusan?
At kayo mga DDS naman, mag-isip naman kayo na matino. Huwag na kayo puro mga hanga-hanga sa mga kabastusan na yan. Eh, wala namang mapapala tayo dyan eh. Sa loob ng 6 na taon na panungkulan ng Duterte, ano ba na kita natin bago? Di ba wala naman? Yung sinasabi na war on drugs, ano nangyari doon? Eh, marami pa rin mga adik eh. Yung sinasabi niya, galit siya sa mga rapist kasi pinapatay doon mga bata. Papatayin doon niya. Eh, bakit niya si Kibuloy hindi niya pinatay, di ba? At kung galit niya sa mga adik, eh, bakit niya si Michael Yang, mga kaibigan niya, mga tag-lord ng mga yan? Sa mga kamag-anakan ko na, halimbawa kung napanood nyo itong vlog ko, itong live na to, mag-isip na tayo, mga kaibigan. O mga kaibigan ko dyan sa Samar. Kahit hindi sa Samar, mag-isip man tayo. Huwag na tayo maging panitiko. Masama sa isang tao maging panitiko. Wala ka nakikitang kamalian sa ginagawa niya. Hindi maganda sa isang tao yan. Mas nakakatuwa kung maging panatiko ka kay Kristo. Hindi sa tao. Tao lang yan. Diba? Pag-isipan naman natin pag-isipan natin kung ano nangyari sa bayan at maaari mangyari sa sunod henerasyon. Mag-isip tayo mga kababayan. Kayo din sa Samar. Alam ko dyan, marami dyan mga panatiko sa Samar. Dyan sa barangay ko. Hindi ko galit sa inyo ha. Kasi alam niyo naman ha. Nung panahon ni Duterte ng COVID na yan, pag napos ako, halos minumura nyo na ako dyan. Eh, pinapaliwanag ko lang pwede ang mga kagaguhan na pinagagawa ni Duterte. O, nakita niyo kung gaano kabasto sa Quadcom? Di ba sabi niya siya kay Trillanes? Babatuhin niya si Trillanes ng mic? Kung batuhin nga niya si Trillanes, ano? Sikat na si Duterte. Astig na. O si Tulfo no, si Irwin Tulfo, ang sabi niya, kapag nakita niya si Trillanes, drugin niya ang uso, ingod yun ang mukha sa inodoro. O, nagawa ba ni Irwin Tulfo ang kayabangan niya? Huwag tayo maging panatiko ha. Mag-isip ng tama para sa bayan. Dahil ang tao may hangganan. Eh ngayon, yung kagaya ni Marcos Sr., hindi naman sa akin, matagal na panahon na yun, ha? Marami si Marcos Sr. patay ng mga tao. Pinaghinala ng rebelde pa lang, kahit hindi namang rebelde. Parang si Duterte din. Ang kaibahan nga lang, mas malala si Duterte kay Marcos Sr. O hanggang ngayon, marami pa rin galit sa kanya. Pero nangyari, binibuto pa rin yung anak. O sabagay, choose nyo yan eh. May kalayaan tayo eh. Teka lang, mabasa lang ako ng comments ha. Salamat sa panood nyo ha. Connie at Yensa. Salamat Ma'am Connie sa panonood. Ganun sa'yo, Cherelo. Good evening. Magandang gabi sa Cebu at sa mga kamag-anakan mo. Rex Dela. Salamat sa panonood, Rex Dela. Telma Omega. Uy, tingnan hanga. Hello brother. Hello din Madam Telma. Nag-level ko kasi mainit ngayon kasi usap din sa Quadcom. Sana naman itong live ko na to mapansin, marami makapansin kahit paano naman. Sisikat din ako. Joke lang. Siya pala Ma'am Telma, nako. May bagyo na naman ngayon. Ito si Melanie Sabido Castillon. Ay, may-ari ito ng bahay, tinirahan ko, nanood pala. Si may-ari ng bahay dito. Agumi Ninig is watching. Salamat Agumi. Si Lida Ochoa, ang B. Alonso ng Bicol, ng Naga. Kumusta dyan? Kung ano ba dyan panahon dyan, okay ba ba? Kasi di ba, may bagyo ngayon. Lando Ginonsalaw Jr. Idol, pa-shout out. Nako, hindi pa ako sikat. Hindi pa ako idol.
Pero pasalamat sa panonood. Kumusta ka na? Okay ba ang trabaho? Hindi pa ako sikat. Nag-umpisa pa lang. Sana yung vlog ko lang daw ay lumawak pa. Balik tayo sa usapin natin. Hanggang ngayon, yung quad ko na yan, tuloy-tuloy pa rin yung hearing nila. Ngayon, dahil nga sa kayabangan ni Duterte, na ang sabi nga ni Duterte, na kuwan daw na bakit yung tagal ng ICC? Baka mamatay na lang siya, ang ICC hindi pa darating. Ito naman si Marcos Jr. Sabi ni Marcos, sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan namin. Makipagtulungan na si Marcos Jr. at si, ito yung kanya, nakalimutan ang pangalan nun. Makipagtulungan, yung sa kanya sa pangalan, Bersamin, si Bersamin. Pumayag na sila na papasok ang ICC sa Pilipinas. Lando Hinonsalaw. Ayos lang, sige, okay yan. Ingat lang lagi, Lando. Lida Ochoa. Okay pa, sige, ingat lang kayo dyan, Lida, kasi mahirap panahon, mahirap kalaban ang kalikasan. Pero ang kagandaan sa pag-alburuto ng kalikasan, diyan natin nalaman yung mga politikong mga walang kwentang tao, mga walang kwentang politiko dahil sa mga sakuna na yan, diyan natin nagkakaalaman kung sino yung mga walang kwentang politiko. So ito ngayon nga, hindi naisip ni Duterte na yung pagpapasok niya sa ICC, ang kinakabahan dyan, si Bato, si Bungo, si Albayalde, si Sara, at iba pa. Kasi kung naman, ang iniisip ni Duterte, wala naman daw pulis ang ICC. Oo nga, walang pulis ang ICC, pero mangyari dyan, itong ICC o kay Interpol, sila pag-ugnayan sa Pilipinas. Ngayon, utusan ng, hindi ba utusan, makikiusap ang ICC na may pagtulungan para ma-arresto si Duterte. Halimbawa, itong NBI, gaya man nakaraang, yung kahit kay attorney yung rito, sinasabi na rin to, kahit sino mga vlogger na, yung vlogger na mga legit hindi yung mga banat ba, yung mga kung sino-sino dyan, mga maharlika, walang kwenta yun. Ngayon, itong pulis, NBI, mga sundalo, sila yung aresto kay Duterte. Ngayon, pag hindi nila gagawin yun, siyempre, andito mga investor sa atin, ay paano kung sabihin ng ICC na, o sige, lahat ng investor sa Pilipinas, wag muna tumuloy kasi delikado pa nga ang krimen din sa Pilipinas. Kasi mismong dating presidente nga, yun ang kriminal. Paano kung i-hold yung mga investors na yan? Marami wala ng trabaho. Ako, gaya sa akin, bunyog manggagawa ako. Isa akong bunyog ng manggagawa. Pati ako, mawalan kayo, mawalan din ako. Mabuti yung mga middle class o kaya mayaman, kahit paano may panggastos. Ang mangyari ito, higit pa ito sa yung COVID, mas higit pa ito kasi ang mangyari ito, marami mga investors ang ma-hold sa Pilipinas, maaaring pauwiin sila, pabalikin, o yung papunta ng Pilipinas, ma-hold, na puputuloy, delikado nga sa Pilipinas. Ngayon, mamimili si Marcos ngayon, ipareso si Duterte o i-hold yung mga investors. Mamimili siya ngayon. Anong isipin ni Marcos yan? Isikripisyo niya yung buhay ng mga Pilipino para lang kay Duterte? Siyempre, marami sa kanya mga Pilipino, lalo yung mga bumuto sa kanya. Ako, anti-Duterte naman, anti-Marcos Duterte ako Talagang hindi ko sa kanya bumuto. Ipapalit ba ni Marcos yung buhay ng mga Pilipino dahil ko Duterte lang? Lalo na yung si Duterte, grabe ang bastos kay Marcos. Sila lahat naman, di ba? Nakikita mo naman Kailangan mabasa mo na ako. Si Aling Suset nanood. Salamat, Aling Suset. Gandang gabi mga kabunyog. Tuloy lang padayon. Opo, ano ba Suset? Pero paminsan-minsan lang ako kasi pag galing ako sa trabaho, minsan pagod na rin ako. Di rin ako, wala akong oras pag-vlog.
Kasi di naman talaga ako vlogger talaga eh. Kumbaga, paminsan lang yung mga, kung anong issue na naintindihan ko, yun lang na i-share ko, Aling Susit. Sige, salamat Aling Susit, panood Aling Susit. Lida Ochoa, okay pa. Oy, mabuti naman, Lida. Rodolfo Sabado is watching. Salamat si Rodolfo. Salamat sa oras. Congrats ka Bunyog. Sige, salamat din. Pero sana manalo ang Bunyog sa 2025. Basta wag nyo lang kalimutan sa 2025. Ito yung atin, number 87. Bunyog Party List. Sama-sama tayo sa tunay pagbabago. Si Atty. Secretary siya ang chairman ng Bunyog. Basta yung mga senador natin, sila yung ibutan natin sa 2025. Di ba gaya na sinabi ko uli, kahit sa tunay na oposisyon, kahit 5 lang na senador ang makapasok. Pero mas maganda kung lahat sila makapasok. Kasi mahirap ang laban na to. Unang-una, ang kalaban natin dito, kapwa Pilipino. Mahirap kalaban ng kapwa Pilipino. Di ba sabi ni General Antonio Luna, mahirap kalaban ang sarili. Raquel Carpio, ayos. Salamat Miss Raquel sa panonood. Gracia Charisma is watching. Salamat ma'am panonood. Good evening Kabunyog. Good evening din po Madam Gracia. Siya nga pala mga Kabunyog, mga kamping, si Ma'am Telmo Miga, kakamping vlogger din niya, na pakisupport mo sa channel niya. Ang channel niya ay 4845. Ang purpose sa channel niya, kung sasakali kasi dati na siyang lumagong channel, kaso nga lang nahack ang account niya, nawala, kaya nagbago siya account. Sayang yung dating account niya. Si Ma'am Telma, ang purpose sa channel niya, yung kung sasakaling lumago yung channel niya na magkaroon siya ng kita sa YouTube, yung meron siyang pagsakali-sakaling may lalapit ng tulong sa kanya, may hingang tulong, kahit paano may bigay siya na tulong o donate. Si Ma'am Telma Amigas, taga Samar din siya, taga Katbanugan. Wari din siya, gaya ko. Magagabayan kami, kaso nga lang, si Ma'am Telma, purong maray. Basta pa ko na mga kakamping Kabunyog, pakikuan si Ma'am Telma, paki-subscribe, paki-follow sa Facebook niya. Ang kuha niya sa YouTube, yung channel niya, Amigas 4845. Kasi maraming Amigas sa YouTube. Minsan, kung sino-sino mga Amigas na kalagay, may mga Latino, may African. Pero ang kuha niya, 4845. May YouTube din ako, pakikuan na rin, subscribe. Ang pangalan ng YouTube ko, Matang Anghel. Nag-umpisa pa lang din ako. Ganon din ang purpose ko. Kung sakali man na kikita ko sa YouTube, ang purpose ko lang yung pagdating na panahon na may nangailangan tulong na kinikita ko sa YouTube, hindi ko madalang may tulong. Kung sakali lang sana nga lumago YouTube ko. Kasi umpisa pa lang ako eh. Angie Samson, go bro, tuloy mo yan. Salamat Ma'am Angie sa suporta, sa panonood. Ito lang, napag-usapan lang natin yung tungkol sa Quadcom. Yung kabastusan ni Duterte, mga kita natin kung gaano, akala naman niya siga-siga pa rin siya, kung patulan siya talagang hirap na nga makatayo Ninyo Pagyo, salamat pre sa classmate sa panonood. Salamat sa oras. Hari Ligasby Gabisay, salamat Hari. Salamat Sir Hari. Ngayon, itong Quadcom na ito, marami pa din si Duterte na ikakumpisal, kay lalo na andyan sila Akop. Di ba nakita niya yung Duterte youth, yung Duterte youth ni Cardema na feeling youth ni mas matanda pa yata sa akin yun si Cardema. Kung ano sinasabi doon sa Quadcom kanina, may pagtanggol lang siya sa si Duterte. O napahiya siya kay Akop, di ba? Kung ano mga sinasabi, NPA, ADIC, NP,
mga lumang ano yan, yung mga NTFL ka nila, gawa-gawa lang nila yan para makakuha lang ng mga budget sa mga confidential yan Kaya nga si Sara, di mapakali dahil yung mga confidential na yan, hindi malaman kung saan napunta, saan galing. May mga pangalan pa ng mga pangalan ng chicheria, piatos. Yan ang mga tao magnakaw, lahat ng mga paraan gagawin makapagnakaw lang. Basta bagay, sabi nga ni Kapirse, kung madalas sa kanilang pumatay, ay mas madaling sa kanila magnakaw. Ayun nga lang, yung mga tuta nila, ganyan na bato, iyak-iyak yan ngayon kasi pumayag na si Bersemin at si Marcos Jr. na papasukan ng ICC. Ito nga, yung kayabangan ni Panilo, na sabi na Panilo na kuhan nga daw na pupulbusin ni Duterte ang Quadcom hearing at yung mga kongresista. Anong nangyari? Si Duterte na pulbos. Yan kasi yung sobrang bilib sa sarili. Sige, mga kami kumagmunyog, sumaglit lang ako. Aida Ganyo. Hi Lods. Salamat din Alda sa panonood. Salamat sa oras. Janre GF watching. Salamat Sir Janre. Tuloy lang tayo. Sana makuha mo yung pangarap sa buhay. Sana makamit mo yon. Basta wala tayo, tiwala sa Diyos. Tsaka kita matalino ka naman si Sir Janre. Matalino ka, sa tingin matalino ka naman Reporteria. Salamat Sir Ray. Sige, magandang gabi. Basta tayo, huwag niyong kalimutan yung Bunyog Party List number 87 sa Baluta. Basta yung mga tunay na mga kuan dyan, mga senador na mga yung tatakbong senador na tunay na bumahal sa bayan, doon tayo. Wala tayo doon iubutos sa mga linya ni Lacson, ni Marcos at ni Duterte. Walang matino sa mga yon. Dito tayo sa tunay na mga oposisyon. Drop lang, by lang Lods. Salamat Ma'am Alda. Good evening. More power. Salamat po. Sige. Basta Bunyog Party List number 27. Mga kakamig, mga kabunyog, tuloy lang laban. Salamat.